Hello guys and welcome back po sa Tara Page Philippines. And sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for September 7 to 11. Para sa 11 to 11 nga ba? Yan na naman ako. Yeah, 11 to 17 para sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising na Gemini. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng video natin. Kung hindi nyo alam at gusto nyo kung ano po yung Sun, Moon at Rising at gusto nyo malaman para saan ito at paano ito makuha, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Tandaan na yung mga magiging readings po, they are for guidance purposes, use your free will wisely. And also, kung naghahanap kayo ng mga charms, crystals, tulad po ng mga suot ko po, or spell works, tulad po ng prosperity or love spell or healing spell, i-message nyo po ako sa tarot page Philippines official Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description ng video natin. So, again, this is for guidance purposes. Use your free will wisely. So, kamusta na nga ba, Gemini? So, meron tayo dito. Kamusta ka na nga ba? Page of Cups, tsaka Here and Now. Alam mo, what I'm seeing here sa card mo, ang daming, sa nga itong week na to, ang daming mga emotional pains. Actually, the last few days din, ang daming mga emotional pains sa pinagdaanan. Andoon na, alam mo yung pangit ng terms eh. Yung nagpapanggap ka na, oh, hindi, okay tayo, blah, blah, blah. Pero, at the back of it, parang, ano ba na naman to? Ito na naman, ganyan. Actually, nakita ko dito ng, parang you're just trying to make yourself feel, you're just trying to be positive. Pinipilit mo na maging, yun nga, positibo. Hinahanap mo yung goodness sa mga bagay-bagay. Hinahanap mo yung maganda na nangyayari. Kumbaga, sabihin natin na may nagawang mali yung tao. Inaalala mo na lang na, ay hindi, naging mabait naman to sa akin. Some point, ganyan-ganyan. O, nung time na kailangan ko ng matatakbuhan, siya yung nasandalan ko. Siya yung nandyan para sa akin. So, actually, that's a good thing na ginagawa mo. Hindi ka nagbo-burst ngayon sa emotions mo, which is rare. Kasi, karamihan sa mga Gemini, minsan nadadala kayo sa bugso ng damdamin. Kaya, generally, outspoken kayo kasi house of communication kayo eh. Talagang salita, express talaga kayo ng nararamdaman nyo tsaka sa loobin nyo. Minsan wala, may karamihan pa sa nakikita ko dito is wala kayong filter. Kapag wrong is wrong, right is right. Hindi ko naman sinasabing mali yun. Hindi ko naman sinasabing tama. That's you eh. So, I cannot judge it. Ano ba yung nagko-cross kasi sa'yo lately? So, we have here the 7 of Wands and New Life. Well, alam mo, time naman na medyo bawas-bawasan natin yung mga responsibilities natin, ha? Hindi tayo Superman na meron tayong unlimited na lakas na kaya nating gawin lahat. Kasi, sa kita ko sa card, some of you guys, ang ginagawa nyo, nagre-respond kayo kung ano yung kailangan at that point. Nagre-react kayo doon sa part, ay oo nga no, ito kailangan to, gawa agad ng paraan. Okay lang yun, na gumagawa tayo ng way to make things better. Gumagawa tayo ng way para maayos yung mga bagay-bagay. Pero, pinapaalala din sa'yo ng mga cards na wag naman na puro temporary lang. Wag naman yung tipong pangtawid lang. Yung may kasabihan nga na bigyan mo isang tao ng isda, mapapakain mo siya sa araw na yon, pero turuan mo siyang mangisda, mapapakain mo siya buong buhay. Doon tayo sa second part, doon tayo sa pangalawang option, turuan mo. So, andun yung pinapansin ng cards na wag lang temporary. Ano ba yung root cause ng mga issues na to? Para mula doon mo ma-reset, doon mo maayos. Kumbaga sa dam mo, na pilit mong pinapatay sa garden mo kasi nakakasira siya, nakakapatay siya ng mga halamang inalagaan mo. Doon, wag mong bunutin lang. Pahanapin mo yung ugat, doon mo tirahin. Hanapin mo yung ugat, doon mo itegi.
para yung mga future problems hindi na siya magre-repeat. Find the wisdom, sinasabi dito ng cards. Use your wisdom. Andun na, alam mo naman eh. Kaso nga lang siguro andun yung point na na-indulge ka masyado sa mga nangyayari. Kaya parang hindi mo nabibigyan ng pansin. It's time bigyang pansin mo yung main problems ngayon. Ano bang crowning mo? So your crown cards is the Ace of Cups tsaka Never Ending Story. Simple na naman gusto mo Happy. Ganun kasimple. Naghahanap ka lang din with the Blue Tiger's Eye dito lumalabas. Naghahanap ka rin dito ng ng moment na parang maintindihan nila or magkaroon ng words of affirmation. Simpleng thank you lang. Yun lang yung hinahantay mo Na parang magpasalamat lang. Ma-acknowledge lang yung ginagawa mo, yung sacrifice. Ganun kababaw. Ganun kababaw, ganun kasimple ang hinahanap mo. So, yun lang naman, di ba? Pero kasi ayaw mo kasing pilitin na yung mga tao is na sasabihin mo na gawin na ito yung hinahanap mo, gagawin nila. Ang hinihiling mo is gawin nila to ng kusa. Gawin nila to ng bukal sa loob nila. Pero ang problema kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ng mga tao ganun eh. Hindi lahat ng tao ganun ka-sensitive. So, andun din na with the never-ending story, may mga nagtanong sa inyo, kailan ba matapos 'tong mga problema to? Balik tayo dun sa unang cards mo para matapos. Putayin natin sa ugat. Sino ba, ano ba yung ugat ng mga problema? Dun, hindi mo iteteg yung tao, pero kumbaga i-address mo yung issue mula doon. Ano ba? Well, paulit-ulit na ginagawa, edi harapin mo, pagsabihan mo, then level up mo, ayaw pagsabihan, involve mo maghanap ka ng pinagkakatiwalaan nyo pareho para kausapin, maging arbiter nyo. Kung ayaw, harap mo sa pamilya. Kung ayaw, edi then let's just cut off. Entitled ka, protektahan yung sarili mong happiness. Yung peace mo, entitled ka dun. Ha? Hindi ibig sabihin na you're both na papatagalin na okay lang. No. You need to protect as well yung inner peace mo. Kailangan mo din asikasuhin yon. Kailangan din makahinga ka, makaluwag ka kahit papaano. Not all the time, puro understanding tayo. Ha? Yung base card mo kasi nagpapakita dito is si Knight of Pentacles tsaka si The Tribe. So, marami sa inyo, in the House of Gemini, besides sa responsibilities na hinahanap nyo, yung iba sa inyo tumayo na bilang magulang, tumayo na parang mga ate, mga kuya sa mga tao sa paligid nila, tumayong yung parang tita or what. So, andun yung naintindihan ko kung saan nanggagaling yung point mo na ikaw yung gumagawa ng karamihan, you take hold of responsibilities. Pero pinapaladasin ka ng card na to na yes, family is one ang pamilya iisa yan, pero nabubuo ito ng mga miyembro ng pamilya. At yung miyembro na yun, isa ka sa mga part nun. So, ibig sabihin nun, part ka rin ng dapat na sinasaalang-alang, part ka din dapat nung iniisip, kino-consider kung ano yung mararamdaman mo. Part yun, hindi pwedeng hindi. Kino-consider dapat lahat yun. Because if i-consider mo lang sila, edi you're not part of the family, di ba? Kasi lahat kayo nandoon . So, yeah, may pagod na yung iba sa inyo, pero laban pa rin tayo. May pagod na iba sa inyo, pero sugod pa rin tayo. Ano ba yung recent past mo kasi? Strength, tsaka no place like home. Well, nakikita ko dito sa card, may iba sa inyo talagang pwede nating magamit na yung term na betrayal. Betrayal of trust. Nasira yung tiwala nyo.
na mismong mga taong kino-consider nyo na family nyo sa past. So, the card is advising you na, yes, masakit. Umiyak. Pwede naman umiyak kung kailangan. Kung kailangan mong maglabas ng sama ng loob, do it. Gawin mo siya sa pamamaraan na hindi mo masasaktan ang sarili mo at hindi ka makakasakit na iba. Huwag tayong bumaba sa level nila. Huwag tayong pumantay sa kanila. Andoon na, tayo yung maging mas matured. Tayo yung mag-step up. Kasi, kung le-level tayo doon, ay good luck, gulo, ang baho, masangsang. Kasi, alam mo yun, gulo yung gagawin natin sa part na yun. So, don't give them the power na masira or nakawin yung inner peace mo. Kasi natin yung yung ikaw in the future. So, we have here the Hermit and number 42, Chopwood. Hindi ako magtataka na magbabago ugali mo talaga one of these days. Hindi ako magtataka na baka magsalita ka about sa mga bagay na alam mo. Kasi ando na tayo sa medyo kumaga sa tubig, medyo papunta na tayo sa kukulo portion. So, sabi nga ni Jody Santa Maria, papunta na tayo sa exciting part. Now, I'm not seeing here kung ano maging effect pa nito. Pero hindi kita masisisi kapag nagsalita ka na against other people and magsalita ka kapag ano yung mga alam mo about them. Kasi nagtimpi ka na rin eh. Nagpigil ka na rin eh. Not to mention here yung una mong card din na yung emotions mo fragile pa naman ngayon. So, hanapan mo ng paraan ha, paano mo to paano medyo ma-release ng very light to ha, nang hindi hindi ka malalagay sa alanganin. Kasi, iniiwasan din natin na mangyari yon at totoo ang karma. Negative, positive na karma, nasa paligid yan. And let's make sure lang din na yung aanihin natin lagi is the good karma, ha? Gemini? Tingnan kung ano ba nangyari kasi. Tingnan nga natin yung physical environment mo. 9 of Swords, tsaka Yang. Well, hirap din kasi yung mga tao sa paligid mo, kailangan iasa sa'yo. Gumagawa nga ng paraan. Hindi ko lang alam kung yung iba kasi hindi tama yung paraan na ginagawa nila. Iba naman, bare minimum lang. Hindi ko magagawa natin. Mahina loob ng mga ibang nakapaligid sa'yo. Yung mga katuwang mo. Magagawa natin kung wala silang kumpiyansa sa sarili nila. Actually, meron. Paalam mo sa kanila. Di ba House of Communication ka nga, Gemini? Idildil mo sa kanila, ituktok mo sa kokote nila, sa isipan nila. Uy, kaya ito nga nagagawa ko eh. Ikaw din dapat kasi mas malakas ka sa akin, mas maalam ka, mas may mga connection ka. And gets mo? Andun yung punto na na gustong ipaalala mo sa kanila na hindi ka isang Superman, hindi mo dapat lahat sa'yo, hindi naman dapat ikaw ang umaako ng lahat. Naku, nakakaloka naman itong mga tao sa paligid mo. Tingnan nga natin itong emotional environment. Emotional mo. So, we have here is the co-create and the King of Swords. So, with your emotional environment kasi, siguro nanawa ka na lang talaga magsalita. Nanawa ka na lang na mag-call out. Aabot talaga tayo sa point na yon, no? Na nagkakaroon tayo ng ganong moments. Parang, tapos na to, ganyan. Ay, naku, lang best ko na sinabi. Parang bahala ka na sa buhay mo, may mga point na gano'n na iba sa niya. Bahala na nga siya sa buhay niya. Matanda na siya, alam niya ginagawa niya. Hindi kita
May mga gano'n talaga. May moments aabot ka talaga sa moments na 'yun, nakikita ko na dito, eh. Iba sa inyo iba nangyari na, iba ng papunta na sa gano'ng eksena. So, wala tayong wala tayong mase-say. I cannot say na, "Uy, wag naman ganyan, Gemini." Eh, for how many times na you felt abuse, malamang gano'n talaga yung mararamdaman mo. Malamang aabot ka talaga sa puntong gano'n. Kasi hinahanap mo lang naman in life is yung makakatuwang, hindi naman exactly jowa, sa mga single diyan. Yung meron kang ka-level, meron kang kumbaga yung mga maging extension mo. Kumbaga sabihin natin, ikaw na nga yung gumagawa ng major income para sa family, tapos hindi ang hinihintay mo lang kahit man lang, "Oh, ikaw na lang yung gagawa siya ng way para kumita, para may pangdagdag panggastos pang-araw-araw, na yung tipong pag-uwi mo man lang meron ng may sinaing na o may makakain na o yung paggising mo man lang meron na nakatimplang kape." 'Di ba, ang simple lang. Para kahit papaano mapagaan ng kahit konti yung mga pasanin mo. Ewan ko ba, ba't hindi ma-gets ng mga tao yun? Ano yung feeling nila, entitled? Bakit ba gano'n kasi mga tao na-attract mo ngayon? Feeling entitled na parang ginagawa yung mga ginagawa is, responsibilidad mo na asikasuhin sila, yun yung totoo. Nakakapagod yung mindset nila, ha. Iba kasing ano mo, hopes and fears mo. Two of Wands, tsaka Breathe. Number 29. Uwi ka muna sa inyo. Iba sa inyo, kung kailangan niyo umuwi muna para makahinga. So, yung tipong siguro, ang hope mo kasi dito isa dito is yung nakita ko 'to is makahinga or makapagbakasyon man lang, kahit saglit. Alam mo yung parang kumbaga sa ano, sa boxing 'di ba? Sige for the suntok, bigay suntok, tanggap suntok. Hinihintay mo lang yung bell. Parang ding, ding, ding tapos, makakapagpahinga parang saglit lang makahinga, makainom ng tubig, para lang yung ba siyempre mapagod ka, masakit, para lang kahit saglit man lang rejuve, para ano makahinga kasi makina nga 'di ba, na pinapahinga, tao pa kaya? 'Di ba 'pag try mo 'di ba, 24/7 yung aircon, ewan ko lang kung hindi mag-give up yung aircon na 'yan. Ikaw pa kaya? Pagkatao pa kaya? Of course, you need to also find time. That's your hope. Ang fear mo lang kasi baka mamaya pagbalik mo magulo. Eh, di bigyan mo sila ng responsibility. Bigyan mo sila ng task. Bigyan mo sila ng mga kailangan nilang gawin, i-fulfill. Accountability ang sinasabi ng cards dito. Natin yung immediate future mo. Meron tayo itong 8 of Wands and Fates. Natatakot na talaga ako sa'yo nagsalita ka talaga. Malaki talaga yung possibility na magsalita ka and this can cause some problems. Well, problems sa'yo kasi siyempre puwede kang makasakit ng mga tao. Pero mas malaking problema doon sa mga 'to. Kasi andoon na ma-e-expose talaga sila. Andoon na puwede silang masira. Pero ayoko naman siyempreng magkaroon ka ng bad karma. Pero andito kasi na pinapasabi din ng 8 of Wands. One way for you para kumbaga sa ano, mailabas mo yung pressure. One way talaga, you need to stop. Marami sa inyo talaga magkakaroon ng stop moment. Maybe maybe one day is enough na wala ka munang alalahanin at magfo-focus ka lang doon sa sarili mo. Parang kumbaga, yun na nga, for the rejuve muna tayo. Para mas maging maayos yung paraan mo ng pakikitungo at papaano mo aasikasuhin yung sarili mo at most of all na makaiwas ka na may masabi ka na hindi maganda o magawang aksyon na sabihin natin, hindi magiging maganda ang resulta sa bandang huli.
So, I hope nakatulong sa yung readings at tandaan na yung mga naging readings, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po. At kung gusto nyo pong suporta na mas lalo lumago po ang ating channel, pwede nyo pong i-click yung join button sa baba. Kung naghahanap ka ng charms, crystals, and even yung spell works tulad ng prosperity or healing spell, message nyo po ako sa official Facebook page natin, which is the same name, Tarot Page Philippines. So, Gemini, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon at laging tandaan, be safe, and goodbye sa ngayon. Thank you.